Sa mga kabundukan ng Antipolo sa Rizal, may isang babae. Matagal nang naikipaglaban sa sakit at pangungulila. Malayo sa ospital, malayo sa tulong. Ngunit, hindi malayo sa pag-ibig ng Diyos. Yung sugat ko sa likuran, masakit talaga siya. Tapos yung yung hindi ka makatulog sa gabi dahil doon. Tapos yung bukol sa leeg ko. Wala. Pagka wala talaga, wala tiis. Ano na lang, dasal. Kasi wala man ako ibang manuhan. Wala man akong kamag-anak dito. Si Josephine Hulagting, isang Muslim mula sa sitio San Joseph sa Barangay San Jose sa Antipolo. Matagal nang iniinda ang sakit, ngunit higit pa sa karamdaman ang kanyang kinatatakutan, ang tingin ng tao. Ako sa totoo lang, mula nung pumunta ako sa clinic ng MCGI sa Marikina, akala ko hindi ako tanggap. Kasi nga nakaganito ako. Nagdadalawang isip ako sa totoo lang. Tanggapin kaya nila ako. Kasi ibang reliyon pagka ganyan ka, parang layo sila sa'yo. Kasi ang tingin nila Muslim daw, terorista o kung ano pa man. Ngunit taliwas sa kanyang inakala, buong-buo siyang tinanggap sa MCGI Charity Center sa Marikina. Dito, natagpuan niya hindi lamang ang lunas, kundi ang malasakit at pag-ibig. Pero pasalamat po ako sa Diyos dahil pagpunta ko pa lang doon, naasikaso kagad ako, napacheck up agad, nabigyan ng gamot. Lalong-lalo na talagang nabigyan ako ng wheelchair na kailangan ko talaga kasi hindi ako makalakad. At isa pang malaking tulong ninyo sa akin ng MCGI Care, yung ambulance. Ang layo ko po, andito ako sa tuktok ng bundok. Ang ambulance ninyo, nag-chat lang po ako. Kailangan ko po ng tulong. Papadala po ako ng ospital. Wala pong maraming salita. Okay po, location nyo po. Alam ko po medyo na-delay sa kasi talagang dito po ako sa tuktok ng bundok. Pero nakarating po talaga sila. Sabi po sa akin, anytime ko anong kailangan, magsabi lang po. Ilang beses po na ambulance ng MCGI Care po ang naghatid sundo sa akin. Dalhin sa ospital. Tapos ihatid po dito, iuwi. Kaya lubos po ako nagpapasalamat
tinuring niyo akong kapatid. Hindi iba. Kahit wala akong kamag-anak dito sa bundok. Sa inyo ko po yung natagpuan na hindi po kaplastikan, totoo po talaga. Ngunit higit sa lahat, hindi lang sa pisikal na sakit siya dumaranas ng paghihirap. Madalas, hindi siya makatulog. Umaabot pa sa puntong uminom siya ng sleeping pills. Sa totoo lang po, may time na hindi ako makatulog. 2 araw, 2 gabi hindi ako makatulog. Yung balisa ako, kahit anong gawin ko. Uminom na po ako ng sleeping pills. Hindi rin po talaga ako nakatulog. Ang ginawa po ng anak ko na si Mingay, pinatugtog niya sa akin yung kanta ng MCGI. Parang yung mata ko pinaypayan. Pinaypayan sa totoo lang. Pinaypayan ng mata ko. Nakatulog talaga ako. Sarap sa pakiramdam. At sa lahat ng kanyang pinagdaanan, isang desisyon ang tuluyang nabuo sa puso ni Josephine. Tapos nag-chat po ako doon sa ng CGI. Paano po ba ako magpadoktrina? Talagang yung dibdib ko, isip ko, yung puso ko, maano sa akin na ito yung totoong reliyon. Ito yung totoong reliyon na masasabi ko. Kaya sana kung matulungan ako, gusto kong padoktrina. Kaming mag-asawa. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mo ako, gusto ko. Tsaka gusto ko ang anak natin, yung may takot ba sa Diyos. Kasi lahat po kasi nakikita ko ng mga bata na MCGI, magalang. Naandun po yung nasa puso talaga ng mga bata, yung doktrina ng Biblia. Hindi mo masasabing panglabas lang, hindi talagang totoo. At sa kanyang puso, dala rin niya ang taos-pusong pasasalamat. Kay Kuya Daniel, sasabihin ko sa kanya na salamat kasi binigay ka sa amin ng Panginoong Diyos. Ikaw ang ginamit na kasangkapan para tulungan kami na walang kakayanan. Salamat kasi silang dalawa ni Brother Eli Soriano, silang nagturo lahat sa nasasakupan lang kung paano magmahal. At isa na ako doon sa minahal ninyo. At hindi nyo ako kano-ano. Linggo-linggo, libu-libong tao ang natutulungan ng MCGI Charity Center. Mula gamot, dental at optical services, hanggang sa libreng pagkain para sa mga dukha. Magpapatingin daw po kami ng kung anong papatingnan namin. Kako mata siya, Saan po? Ano naman po sa inyo? Pustiso po. Pustiso. Kayo naman? Yung mata ko nagluluha eh. Mata nyo rin. Pero wala naman kayo ibang sakit. Papatingin pa nga ako baka may sakit. Laboratory, pwede ho. Meron po. Meron. Yung mata ko lumabo. Tapos itong tuhod ko, nahirapan akong maglakad. Nakakatulong sa mga mahirap gaya sa amin na mga walang matirahan, walang mahalap buhay, gano'n. Salamat sa Panginoon na mayroon talagang taong ginagamit upang makatulong sa kapwa ko. Para sa akin, malaking tulong. Bakit? Isang araw, kung Friday, hindi ka na maagas, hindi na bumibili, kain. Sa tulong at awa ng Diyos, itinatayo na ang mga MCGI Charity Center sa iba't ibang panig ng bansa upang mas marami pang marating na kapwa-tao, mas marami pang buhay na matulungan.
Isang araw, hindi na kailangang bumiyahe ng malayo ang mga pasyente. Sa bawat sulok ng bansa, may bukas na pintuan ng malasakit. Isang MCGI Charity Center na handang umagapay at tumulong. Yung atin pong tinitignan sa hinaharap sa kalooban ng Panginoon, especially ngayon po na pinaiigting natin ang gampanin sa iba't ibang mga lugar ng ating mga kapatid, kasabay ng atin pong pagsisikap na makapag-establish ng MCGI Charity Center dyan sa atin sa Pilipinas, sa lahat ng probinsya ng ating bansa, magkaroon ng sariling charity center. Para hindi na po kailangan lumuwas sa Marikina, hindi na kailangan pumunta ng Apalit, at meron na kayo sa inyo-inyong mga probinsya na maaaring mapuntahan na charity center. Sa isang Muslim na babae sa kabundukan, o sa isang bata sa syudad na may karamdaman, o sa isang ina na walang pambili ng gamot, iisa ang mensahe. Ang tunay na pag-ibig ay walang itinatangi. At sa MCGI, natagpuan ni Josephine ang pag-ibig na yon. Thank you.